Sa isang tahimik na baryo sa tabing dagat ay may malawak na niyugan na pagmamay-ari noon ng isang matandang magsasaka na nagngangalang Mang Isko. Sa loob ng maraming taon, ang niyugang iyon ang naging kabuhayan ng kanilang pamilya. Libo-libong puno ng niyog ang nakatanim doon at sa bawat pag-ihip ng hangin ay tila sabay-sabay na sumasayaw ang mga dahon nito sa ilalim ng araw. Ngunit sa kabila ng kagandahan ng lugar, may isang bahagi ng niyugan na iniiwasan ng mga tao. Matatagpuan ito sa pinakadulong bahagi ng lupain, malapit sa isang maliit na burol na natatakpan ng makakapal na damo at matatandang puno. Ayon sa mga nakatatanda sa baryo, may kung anong hiwagang nakatago roon. Kapag sumapit ang gabi, may mga kakaibang liwanag na lumilitaw sa pagitan ng mga puno ng niyog. Marami nang nagtangkang alamin ang lihim ng lugar, ngunit wala ni isa man ang nakabalik na may malinaw na sagot. Ang ilan ay nagsabing nakakita sila ng anino ng isang babae na nakasuot ng puting kasuotan. May ilan namang nagsabing may narinig silang mga bulong mula sa ilalim ng lupa. Dahil dito, ipinagbawal ng mga magulang sa kanilang mga anak ang paglapit sa bahaging iyon ng niyugan. Isa sa mga batang lumaki sa baryo ay si Daniel. 18 taong gulang na siya at kilala bilang masipag, matapang at mausisa. Bata pa lamang siya ay mahilig na siyang maghanap ng sagot sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng iba. Hindi siya agad naniniwala sa mga sabi-sabi. Para sa kanya, may paliwanag ang lahat ng bagay. Isang umaga, habang nagtitipon ng mga nahulog na niyog si Daniel kasama ang kanyang ama, napansin niyang muli ang bahagi ng niyugang matagal nang iniiwasan ng mga tao. Tahimik itong nakatayo sa malayo. Parang may sariling mundo. May nakakita na ba talaga ng hiwaga roon? Tanong niya sa kanyang ama. Napahinto si Mang Nestor sa ginagawa. Matagal muna itong tumingin sa malayo bago sumagot. Noong kabataan ko, marami ang nagtangkang alamin ang lihim ng lugar na iyan. Ano ang nakita nila? Wala silang maipaliwanag. Ang iba ay natakot. Ang iba naman ay tumangging magsalita pagkatapos. Hindi na kontento si Daniel sa sagot. Lalo lamang siyang naengganyo. Habang lumilipas ang mga araw, mas madalas niyang napagmamasdan ang bahaging iyon ng niyugan. Minsan, habang papalubog ang araw, napansin niyang tila may kumikislap na liwanag sa ilalim ng isang matandang puno ng niyog. Sandali lamang itong lumitaw bago nawala. Napakunot ang kanyang noo. Maaaring refleksyon lamang iyon ng sikat ng araw. Ngunit bakit tila nanggaling ito mismo sa lupa? Kinabukasan ay nagpasya siyang magtungo roon. Maaga pa lamang ay naglakad na siya papunta sa pinakadulong bahagi ng niyugan. Habang papalapit siya, ay napansin niyang tila naiiba ang hangin sa lugar. Mas malamig. Mas tahimik. Halos walang marinig na huni ng mga ibon. Ang mga puno ng niyog ay matatayog at matatanda na. Ang ilan ay tila daan-daang taon nang nakatayo. Nagpatuloy siya hanggang makarating sa paanan ng maliit na burol. Doon niya nakita ang isang napakalaking puno ng niyog. Mas matanda ito kaysa sa lahat ng puno sa paligid. Napakalapad ng katawan nito at tila hindi kayang yakapin ng ilang tao. Habang sinusuri niya ang paligid, may napansin siyang kakaiba. May bahagi ng lupa na tila lumubog ng bahagya. Parang may nakabaon sa ilalim. Lumuhod siya at hinawi ang mga tuyong dahon. Doon niya nakita ang isang piraso ng batong may kakaibang ukit. Hindi ito mukhang likha ng kalikasan. May mga simbolong hindi niya maintindihan. Maingat niya itong nilinis. Habang ginagawa iyon, ay may kumislap na liwanag mula sa isang maliit na siwang sa lupa. Napaatras siya, ngunit agad ding naglaho ang liwanag. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Lalong lumakas ang kanyang kutob na may lihim na nakatago sa ilalim ng niyugang iyon. Hindi na siya umalis. Buong maghapon niyang sinuri ang paligid. Sa kanyang paghahanap ay nakatagpo siya ng 3 pang bato na may kaparehong ukit. Nakatayo ang mga ito sa magkakaibang bahagi ng lugar.
Nang pagmasdan niya ang kanilang ayos, napansin niyang parang bumubuo ang mga ito ng isang bilog. At nasa gitna ng bilog ang matandang puno ng niyog. Bigla niyang naalala ang isang lumang kwento na minsang ikinuwento ng kanyang lola. Ayon dito, may sinaunang kayamanan daw na itinago sa baryo noong panahon pa ng mga ninuno. Hindi ito ginto o alahas. Mas mahalaga pa raw dito. Isang lihim na kapangyarihan na dapat manatiling nakatago. Noon ay inakala lamang niyang isa iyong alamat. Ngunit habang nakatayo siya sa gitna ng mahiwagang lugar, nagsimula siyang magduda. Paano kung may katotohanan pala ang kwento? Habang lumalalim ang hapon, ay napansin niyang tila muling nagliliwanag ang lupa. Mas malinaw ngayon ang liwanag. Manggagaling ito sa ilalim mismo ng matandang puno. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa bawat hakbang ay tila lumalakas ang kakaibang enerhiyang nararamdaman niya. Nang makarating siya sa puno ay napansin niyang may maliit na uka sa pinakaugat nito. Parang may nakatagong lagusan. Lumuhod siya at sinilip ang loob. Madilim, ngunit mula sa kailaliman ay may mahinang gintong liwanag na sumisilip. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi niya inaasahang may ganoong bagay sa ilalim ng puno. Humugot siya ng malalim na hininga. Alam niyang maaaring mapanganib ang kanyang ginagawa, ngunit mas malakas ang kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan. Habang nakatingin siya sa madilim na lagusan, pinapansin siyang isang bagay. May nakaukit na simbolo sa gilid ng bungad. Kapareho ito ng mga simbolong nakita niya sa mga batong nakapaligid sa lugar. At sa ilalim nito ay may isang salita na malinaw pa ring mababasa sa kabila ng katandaan nito, tagapagmana. Napaatras si Daniel. Hindi niya maintindihan kung bakit naroon ang salitang iyon. Sino ang tinutukoy nito? At anong kayamanan ang nakatago sa ilalim ng mga niyog? Habang papalubog ang araw, nagpasya siyang bumalik muna sa kanilang bahay. Ngunit alam niyang hindi na siya mapapakali. Ngayon pa lamang ay nagsisimula na ang kanyang paglalakbay. At sa kailaliman ng matandang niyugan, may isang lihim na matagal nang naghihintay na matuklasan. Hindi nakatulog ng maayos si Daniel ng gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang gintong liwanag na nakita niya sa ilalim ng matandang puno ng niyog. Higit sa lahat, hindi niya makalimutan ang salitang nakita niyang nakaukit sa bungad ng lagusan. Tagapagmana. Habang nakahiga siya sa kanyang banig, pinagmamasdan niya ang kisame ng kanilang bahay. Tila may kung anong misteryong unti-unting bumabalot sa kanyang buhay. Bakit may ganoong salita sa isang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga tao? Sino ang tagapagmana? At bakit tila hinihintay ng lihim na iyon ang kanyang pagdating? Bago pa man sumikat ang araw kinabukasan, nagising na siya. Tahimik siyang bumangon upang hindi magising ang kanyang mga magulang. Paglabas niya ng bahay ay malamig pa ang hangin. Ang baryo ay tahimik. Naririnig lamang niya ang mahinang alon mula sa dagat at ang maagang pagtilaok ng mga tandang. Bitbit ang isang lampara, mabilis siyang nagtungo sa lumang niyugan. Habang naglalakad siya sa makipot na daan, muli niyang naramdaman ang kakaibang pananabik. Parang may humihila sa kanya pabalik sa lugar, parang may naghihintay. Nang marating niya ang pinakadulong bahagi ng niyugan, sinalubong siya ng katahimikan. Nakatayo pa rin doon ang matandang puno. Malaki, matibay, at tila nagbabantay sa isang lihim na hindi pa handang ibunyag sa mundo. Lumapit siya sa puno at agad na sinilip ang uka sa pagitan ng mga ugat nito. Naroon pa rin ang mahinang gintong liwanag. Mas maliwanag ito kaysa kahapon. Humugot siya ng malalim na hininga. Pagkatapos ay maingat niyang ipinasok ang kanyang katawan sa makipot na lagusan. Madulas ang lupa sa loob. Kailangan niyang dahan-dahang gumapang upang makapasok. Habang lumalalim siya sa lagusan, ay napansin niyang lumalawak ito. Maya-maya ay nakatayo na siya sa isang makitid na daanan sa ilalim ng lupa. Itinaas niya ang lampara. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang mga dingding ay puno ng sinaunang ukit.
May mga larawan ng mga puno ng niyog. May mga tao ring nakaguhit na tila sumasamba sa isang malaking bagay na nasa gitna ng kagubatan. Sa ibang bahagi naman ay may mga simbolong katulad ng nakita niya sa ibabaw. Hindi niya mabasa ang kahulugan ng mga ito. Ngunit malinaw na napakatanda na ng lugar. Daan-daang taon marahil ang itinanda nito. Nagpatuloy siya sa paglalakad. Sa bawat hakbang ay lalo siyang napapalayo sa mundong kanyang nakasanayan. Hindi niya alam kung gaano na siya kalalim sa ilalim ng lupa. Ang tanging gabay niya ay ang gintong liwanag na tila nagmumula sa kailaliman. Matapos ang ilang minuto, biglang bumukas ang lagusan sa isang napakalawak na silid na pahinto siya. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Sa gitna ng silid ay may isang napakalaking bato na kumikislap ng gintong liwanag. Nakapalibot dito ang 12 haliging yari sa makinis na bato. Sa bawat haligi ay may mga ukit ng puno ng niyog. Ngunit hindi iyon ang pinakanakakagulat. Sa sahig ng silid ay may nakaguhit na napakalaking simbolo at sa gitna nito ay may nakapatong na isang kahon. Isang lumang kahong yari sa kahoy. Bagaman napakatanda na nito, tila hindi man lamang ito naapektuhan ng panahon. Dahan-dahang lumapit si Daniel. Ramdam niya ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Parang bawat hakbang ay naglalapit sa kanya sa isang katotohanang matagal nang nakatago. Nang marating niya ang kahon, napansin niyang may nakaukit dito. Hindi ito simbolo. Mga salita ito. Mga salitang naiintindihan niya, nakalaan lamang sa tunay na tagapagmana, napakunot ang kanyang noo. Muli na namang lumitaw ang salitang iyon, tagapagmana, huminga siya ng malalim bago marahang buksan ang kahon. Unti-unting umangat ang takip, sa loob ay walang ginto, walang pilak, walang mamahaling hiyas. Sa halip ay isang lumang pergamino lamang ang naroon. Maingat niya itong kinuha. Nang buksan niya ito, ay nakita niya ang isang mapa. Isang detalyadong mapa ng buong baryo. Ngunit may isang bagay na kakaiba. May nakamarkang iba't ibang bahagi ng lugar. Ang dagat, ang kagubatan, ang ilog, at ang lumang nyugan. Ang bawat lugar ay may simbolong katulad ng mga nakita niya sa lagusan. Sa gitna ng mapa, ay may nakasulat na mensahe. Ang hiwaga ay hindi nag-iisa. Ang 4 na susi ay dapat matagpuan. Kapag nagkaisa ang mga ito, magigising ang lihim ng mga ninuno. Napalunok si Daniel. Mas maraming tanong ang lumitaw kaysa sa mga nasagot. Ano ang 4 na susi? Nasaan ang mga ito? At ano ang lihim na magigising kapag natagpuan ang lahat? Habang pinag-aaralan niya ang mapa ay may napansin siyang kakaiba. Sa isang sulok nito ay may guhit ng isang tao. Nakasuot ito ng tradisyonal na kasuotan. May hawak na tungkod at sa ilalim ng larawan ay may nakasulat na pangalan. Amando. Hindi niya kilala ang taong iyon. Ngunit tila mahalaga siya sa misteryo. Biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng silid. Napatingin si Daniel sa paligid. Wala namang bukas na lagusan maliban sa pinanggalingan niya. Ngunit malinaw niyang naramdaman ang paggalaw ng hangin. Kasunod nito ay may narinig siyang mahinang kaluskos mula sa kadiliman. Napatayo siya. Mahigpit niyang hinawakan ang lampara. Muling narinig ang tunog. Mas malapit na ngayon. Parang may kung sinong naglalakad sa kabilang bahagi ng silid. Dahan-dahan siyang lumingon. At sa pagitan ng mga haligi may nakita siyang anino. Isang matangkad na anyo. Tahimik itong nakatayo, hindi gumagalaw. Hindi nagsasalita. Ngunit tila nakatingin sa kanya. Naramdaman ni Daniel ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi niya malaman kung tao ba iyon o iba pang nilalang. Ilang sandali silang nagkatitigan. Pagkatapos ay unti-unting umatras ang anino patungo sa kadiliman. At tuluyan itong naglaho. Naiwan si Daniel na hawak ang lumang mapa. Ngayon ay sigurado na siya. Ang hiwaga sa ilalim ng mga niyog ay hindi simpleng alamat lamang.
Isa itong lihim na itinago ng mga ninuno sa loob ng napakahabang panahon. At sa kung anong dahilan, tila siya ang napiling tumuklas nito. Ngunit habang nagsisimula pa lamang ang kanyang paghahanap, may iba ring nakaalam sa lihim na iyon. At maaaring matagal na siyang minamasdan mula sa dilim. Matagal na nakatayo si Daniel sa gitna ng silid, hawak ang lumang mapa habang ang kanyang isipan ay puno ng kalituhan. Ang aninong kanyang nakita ay tila ba isang babala o isang paalala na hindi siya nag-iisa sa pagpasok sa lugar na iyon. Dahan-dahan siyang huminga upang pakalmahin ang sarili. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi maalis sa kanyang isipan ang pangalan sa mapa. Amando, sino siya at bakit nakaukit ang kanyang pangalan sa isang bagay na tila mas matanda pa sa buong baryo? Maingat niyang isinilid ang mapa sa kanyang bulsa. Pakiramdam niya ay mas ligtas kung dala niya ito kaysa iwan sa lugar na maaaring mawala o kunin ng iba. Pagkatapos ay sinimulan niyang suriin muli ang silid. Tahimik na muli ang paligid. Wala nang anino, wala nang galaw. Ngunit ramdam niya pa rin ang bigat ng presensyang kanina lamang ay naroon. Naglakad siya palapit sa mga haligi. Mas malinaw ngayon ang mga ukit sa bawat isa. Ang mga ito ay hindi lamang dekorasyon, tila mga kwento. May mga eksena ng mga tao na nagtatanim ng niyog, nagdarasal sa ilalim ng buwan, at may mga guhit din ng tila iisang tao na inuukit sa iba't ibang panahon. Pare-pareho ang anyo. Isang lalaking may mahabang buhok, may hawak na tungkod, at nakatingin sa niyugan na parang binabantayan ito. Napahinto si Daniel, parang pamilyar ang imahe. Hindi niya matandaan kung saan niya nakita. Ngunit may pakiramdam siyang minsan na niyang narinig ang kwento tungkol dito. Bigla niyang naalala ang kanyang lola. Noong bata pa siya, may ikinuwento itong matandang tagapangalaga raw ng niyugan noong unang panahon. Isang lalaking hindi tumatanda ayon sa sabi-sabi at tila nauugnay sa mga mahiwagang pangyayari sa kanilang lugar. Ngunit tinawanan lamang niya noon ang kwento. Ngayon hindi na siya sigurado. Habang iniikot niya ang tingin sa silid, napansin niyang may isang bahagi ng sahig na naiiba ang disenyo. Hindi ito katulad ng iba, mas makinis, mas maayos ang pagkakaukit ng simbolo. Lumuhod siya at inilawan ito. Ang simbolo ay hugis bilog na may 4 na linya na papunta sa gitna. Parang 4 na daan na nagtatagpo sa isang punto. Biglang sumagi sa isip niya ang nakasulat sa mapa. Ang 4 na susi ay dapat matagpuan. Napatingin siya sa paligid. Dagat, kagubatan, ilog, niyugan. 4 na lugar, 4 na susi. Ngunit ano ang mga ito? Habang iniisip niya iyon, biglang nagliwanag ng bahagya ang gitnang bato sa silid. Mas malinaw ngayon ang gintong liwanag na kanina pa niya napapansin. Dahan-dahan siyang lumapit dito. Habang papalapit siya, naramdaman niya ang pag-init ng hangin. Hindi ito nakakatakot, ngunit kakaiba, parang buhay ang bato. Nang idampi niya ang kanyang kamay sa ibabaw nito, bigla siyang nakaramdam ng biglang pagdaloy ng alaala sa kanyang isipan. Isang dagat, isang bangkang yari sa kahoy. Isang lalaking nakatayo sa tabing ilog na may hawak na tungkod, at isang batang umiiyak sa ilalim ng puno ng niyog. Napaatras si Daniel, hingal na hingal. Hindi niya alam kung panaginip ba iyon o tunay na alaala. Ngunit malinaw ang mga imahe, totoo ang pakiramdam. Napaupo siya sa sahig. Anong nangyayari sa akin? Mahinang bulong niya. Muli siyang tumingin sa bato. Ngayon ay hindi na ito kasing liwanag ng dati. Parang tumugon lamang ito sa kanyang paghipo. Parang ipinakita nito ang isang bahagi ng nakaraan. Tumayo siya at nagdesisyong umalis na sa silid. Ngunit bago siya makaalis, napansin niya ang isang maliit na lagusan sa gilid. Hindi ito nakita kanina. Maliit lamang, sapat para sa isang tao na gumapang, at sa loob nito ay may mahinang liwanag. Iba sa gintong liwanag ng gitnang bato, mas malamlam, mas malamig. Lumapit siya rito. Saglit siyang nag-alinlangan, ngunit mas matindi ang kanyang pagnanais na malaman ang katotohanan kaysa sa kanyang takot.
kaya't muli siyang pumasok sa makipot na lagusan. Habang gumagapang siya, napansin niyang mas luma pa ang bahagi ng lugar na ito. Mas magaspang ang mga dingding. Mas natural ang pagkakagawa, parang hindi hinukay ng tao. Maya-maya ay nakarating siya sa isang maliit na silid. Mas maliit kaysa sa unang silid. Sa gitna nito ay may isang pedestal. At sa ibabaw nito ay isang bagay na tila bato rin, ngunit hugis binhi ng niyog. Dahan-dahan niyang nilapitan ito. Nang itapat niya ang lampara, napansin niyang may ukit ito. Isang simbolo, isa sa 4 na nakita niya sa mapa. Biglang kumabog ang dibdib ni Daniel. Isa ito sa mga susi, isa sa 4. Ibig sabihin, tama ang kanyang hinala. May 4 na bagay na nakatago sa iba't ibang bahagi ng kanilang mundo. At ito ang una. Ngunit bago pa man niya mahawakan ng bagay, biglang nagbago ang hangin. Lumamig ang paligid. At mula sa likod niya, may mahinang boses na nagsalita. Hindi pa ito para sa iyo. Nanigas si Daniel. Hindi siya lumingon. Kilala niya na ang pakiramdam na iyon, isang presensya tulad ng aninong nakita niya kanina. Muli nagsalita ang boses. Ang susi ay may tagapagbantay. Kung kukunin mo ito nang wala sa tamang panahon, magigising ang mas matagal nang natutulog. Unti-unting napalingon si Daniel. Ngunit wala siyang nakita. Tahimik. Ngunit alam niyang naroon pa rin ang nagsalita. Hindi nakikita. Ngunit totoo. At sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang kanyang paghahanap ay hindi lamang tungkol sa pag-usisa. Ito ay pagsubok. At ang bawat hakbang niya ay may kapalit. Nakatitig siya sa batong hugis binhi ng niyog at sa unang pagkakataon, naisip niyang maaaring mas malaki ang kapalit ng katotohanan kaysa sa kanyang inaasahan. Nanatiling nakatayo si Daniel sa harap ng batong hugis binhi ng niyog. Hindi niya ito hinawakan. Kahit ang lampara sa kanyang kamay ay tila naging mas mabigat, parang binabalaan siya ng sarili niyang katawan na umatras. Ang boses ay hindi na muling nagsalita, ngunit ramdam pa rin niya ang presensya nito sa paligid, parang nakapaligid sa kanya ang mga mata ng isang bagay na hindi nakikita. Dahan-dahan siyang huminga, hindi pa ito para sa iyo. Paulit-ulit iyon sa kanyang isipan. Kung hindi pa ito para sa kanya, bakit siya dinala rito? Kung hindi siya ang dapat kumuha, bakit siya ang nakakita? Nagpalinga-linga siya sa maliit na silid. Walang ibang daanan, walang ibang tao. Ngunit malinaw sa kanyang pakiramdam na hindi siya nag-iisa. Lumapit siya ng bahagya sa pedestal. Hindi niya hinawakan ang binhi, ngunit mas malinaw na ngayon ang ukit dito. Kapareho ito ng simbolo sa mapa, isa sa 4 na susi. Biglang naalala niya ang nakasulat. Ang 4 na susi ay dapat matagpuan. Ngunit hindi sinabi kung sino ang dapat kumuha. Humakbang siya paatras. Kung tagapagbantay ka, mahinang sabi niya sa kawalan, bakit mo ako hinahayaan na makita ito? Isang sandali ng katahimikan ang sumagot sa kanya. Pagkatapos ay muling narinig ang boses. Mas malalim, mas mabigat, parang galing sa ilalim ng lupa. Dahil gumagalaw na ang nakalimutan. Napahinto si Daniel. Ang nakalimutan? Ulit niya. Ngunit wala nang sumagot. Sa halip ang lampara ay biglang kumislap. Ang liwanag nito ay humaba, tila humihila sa kanya palabas ng silid. Parang sinasabi nitong umalis na siya. At sa pagkakataong iyon, sumunod si Daniel. Mabilis siyang bumalik sa lagusan, kumapang palabas ng makitid na daanan hanggang sa muli siyang makabalik sa mas malaking silid na puno ng haligi. Ngunit may nagbago. Ang gintong liwanag sa gitnang bato ay mas maliwanag na ngayon, mas buhay. At sa bawat kisap nito, parang may pumipintig na ritmo sa ilalim ng lupa. Parang puso. Humakbang siya, palapit. Ngunit bago pa man siya makalapit ng tuluyan, napansin niyang may bago sa sahig. Isang manipis na bitak. Hindi ito naroon kanina. Humaba ito mula sa gitnang bato papunta sa direksyon ng isa sa mga haligi. Dahan-dahan niyang sinundan ang bitak gamit ang kanyang tingin. At doon niya napansin ang isang bagay na hindi niya agad nakita noon. Ang isa sa mga haligi ay may bahagyang paggalaw.
Hindi ito gumagalaw tulad ng buhay na nilalang ngunit parang hindi ito nakapirmi sa lugar nito. Parang maaaring ilipat. Lumapit siya rito. Inilawan niya ang ibabaw. Ang ukit ay iba sa iba. Iba ang detalye ng tao sa haligi na ito. Mas malinaw ang muka, mas bata. At sa unang pagkakataon, napansin niyang ang mukhang nakaukit ay hindi estranghero. Parang siya. Nanlamig ang kanyang katawan. Umiling siya. Imposible iyon, ngunit habang tinitigan niya ng mabuti, mas lumilinaw ang pagkakahawig. Ang mata, ang hugis ng panga, kahit ang tindig ay parang salamin ng sarili niyang anyo. Bakit, bulong niya. Biglang umihip ang malamig na hangin sa loob ng silid. At sa pagkakataong ito, hindi na boses ang narinig niya, kundi malinaw na bulong mula sa lahat ng direksyon. Ang tagapagmana ay hindi pinipili ng basta-basta. Napaatras si Daniel. Hindi, ako ang tagapagmana, mariin niyang sabi. Ngunit sa sandaling sinabi niya iyon, ang ilaw sa gitnang bato ay kumislap ng mas malakas. At isang imahe ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Isang lalaking nakatayo sa gitna ng nyugan, si Amando. Ngayon ay mas malinaw na ang anyo nito kaysa sa mapa. May suot itong lumang kasuotan na tila mula pa sa sinaunang panahon. Sa kamay nito ay parehong tungkod na nakita niya sa mga ukit. Ngunit ang pinaka nakakagulat ay ang tingin nito, direkta sa kanya. Parang nakikita siya sa kabila ng panahon. Biglang nawala ang imahe, napahawak si Daniel sa kanyang ulo. Hindi niya alam kung bakit niya ito nakikita. O bakit tila may connection siya sa taong iyon. Muling nagsalita ang boses ngunit ngayon ay hindi na ito nagmumula sa paligid, kundi sa loob mismo ng silid. Ang unang susi ay nagising na. Napatingin siya sa gitnang bato. Mas maliwanag ito ngayon kaysa kanina. Kung magpapatuloy ka, dagdag ng boses, hindi na maibabalik ang katahimikan ng nyugan. Huminga ng malalim si Daniel. Hindi na naman ito tahimik ngayon, sagot niya. Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay isang malalim na paggalaw sa ilalim ng lupa. Parang may gumising sa kailaliman. Ang sahig ay bahagyang yumanig. Napahawak siya sa haligi upang hindi matumba. At sa sandaling iyon, narinig niya muli ang boses, ngunit mas mahina na, parang nawawalan ng lakas. May ibang nakarating na sa unang marka. Nanlamig siya. Ibig mong sabihin, hindi ako ang una? Walang sagot. Sa halip, ang ilaw ay biglang lumiit. Parang may ibang presensyang kumukuha ng enerhiya nito. At mula sa malayo, sa loob ng lagusan na kanyang dinaanan may ibang liwanag na sumulpot. Hindi gintong liwanag, kundi malamlam na pula. Mabilis itong papalapit. Napaatras si Daniel. May ibang tao o ibang bagay. Mabilis niyang tinago ang lampara at yumuko sa likod ng isang haligi. Habang papalapit ang pulang liwanag, narinig niya ang mga yabag. Hindi isa, kundi dalawa, hanggang 3. Tahimik sila. Mabilis, sanay sa dilim. Huminto sila sa bungad ng silid. Hindi pa niya sila nakikita, ngunit naramdaman niya agad ang bigat ng kanilang presensya. Isa sa kanila ay nagsalita. Dito ito! Isang malamig na boses ng lalaki. Sumagot ang isa pa, mas mababa ang tinig. Ang unang susi ay nagising na nga, napapikit si Daniel. May iba pang nakakaalam. At hindi sila naroon para magmasid lamang. Naroon sila para kumuha. Muli siyang sumilip mula sa likod ng haligi. At sa unang pagkakataon, nakita niya sila. Mga taong nakasuot ng maitim na damit. May mga markang nakaukit sa kanilang braso, katulad ng mga simbolo sa niyugan. Ang isa sa kanila ay lumapit sa gitnang bato. Ngumiti siya ng bahagya. Mas maaga kaysa inaasahan. At doon na natapos ang katahimikan ng silid. Dahan-dahang nagbago ang ilaw, parang tumutugon sa kanilang presensya. At sa ilalim ng niyugan, isang mas matagal ng lihim ang unti-unting nagigising. Si Daniel ay nanatiling nakatago. Ngunit alam niyang isang bagay lamang ang sigurado. Hindi na ito simpleng pag-usisa.
Isa na itong laban sa pagitan ng mga taong may alam sa lihim at sa kanya na unti-unting tinuturuan ng lihim mismo. At ang unang susi ay hindi na nag-iisa. Nakatago si Daniel sa likod ng haliging bato. Pinipigil ang kanyang paghinga habang pinagmamasdan ang mga taong pumasok sa silid. Ang pulang liwanag na dala nila ay tila mas agresibo kaysa sa gintong liwanag ng bato. Parang sinasakal ang katahimikan ng lugar. Ang mga simbolo sa kanilang braso ay kumikislap ng bahagya sa tuwing lalapit sila sa gitnang bato. Para bang may sarili itong buhay, tumutugon sa enerhiya ng niyugan. Mas maaga nga, ulit ng isa sa kanila habang nakatingin sa kumikislap na bato. Lumapit ang isa pa sa gilid ng silid at pinagmamasdan ang mga haligi. May nagising na tagapagbantay, malamig niyang sabi. Ibig sabihin, may nakapasok na. Napahigpit ang pagkakakapit ni Daniel sa bato sa kanyang pinagtataguan. Alam nilang may tao sa loob. Hindi niya alam kung paano, pero tila ramdam nila ang presensya niya kahit hindi siya nakikita. Isa sa mga lalaki ang humakbang palapit sa direksyon ng kanyang pinagtataguan. Lumabas ka, malamig na utos nito. Walang sagot si Daniel. Mas lalo siyang yumuko, iniisip kung may ibang daanan papalabas. Ngunit wala. Isang silid lamang ito. Isang bitag na anyong sagrado. Hindi siya malayo, sabi ng isa pa. Nararamdaman ko ang pagkapit ng niyugan sa kanya. Napakunot si Daniel. Pagkapit ng niyugan? Parang may sinasabi silang higit pa sa simpleng lugar. Parang buhay ang buong ilalim ng lupa. Muling nagsalita ang unang lalaki. Hindi siya basta mananakbo. Ang lugar mismo ang magpapakita sa kanya. At sa sandaling iyon, biglang kumislap ang gitnang bato. Mas malakas kaysa kanina. Mas maliwanag, parang tumutugon. Napatingin si Daniel dito kahit ayaw niya at doon niya nakita ang imposible. Ang bato ay hindi lamang kumikislap, ito ay gumagalaw. Dahan-dahan parang humihinga. At mula sa ibabaw nito, may mga linya ng liwanag na kumalat papunta sa sahig. Ang mga linya ay humantong sa haligi kung saan siya nagtatago. Nanlamig siya. Hindi... Mahinang bulong niya. Biglang huminto ang mga lalaki. Sabay-sabay silang napatingin sa haligi. Diyan, sabi ng isa. Bago pa man makagalaw si Daniel, ang haligi sa kanyang harapan ay nagliwanag. Parang tinatanggal ang kanyang pagtatago. Wala na siyang mapagtataguan. Dahan-dahan siyang lumabas, nakataas ang kamay, hawak pa rin ang lampara. Tahimik ang silid, lahat ng mata ay nasa kanya. Ang pinakamatangkad sa mga lalaki ay ngumiti ng bahagya. Isang taga-nayon, sabi nito, parang hindi nagulat. Hindi lang siya basta taga-nayon. Tugon ng isa pa habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. May hawak siyang liwanag ng niyugan. Napakunot si Daniel. Anong gusto ninyo? Tanong niya, pilit pinapakalma ang boses. Lumapit ang isa sa kanila ng kaunti. Ang unang susi, sagot nito. Hindi niyo makukuha iyon. Mabilis na sagot ni Daniel kahit hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob niya. Tumawa ng mahina ang lalaki. Hindi namin kailangang kunin kung kusa itong magpapakita. Napatingin si Daniel sa gitnang bato. Mas maliwanag na ito ngayon. Parang tumutugon sa kanilang presensya. At sa kanya rin. Hindi mo pa naiintindihan, sabi ng isa pang lalaki. Mas matanda ang tinig. Ang niyugan ay hindi lugar lamang, isa itong alaala. Alaala ng ano? Tanong ni Daniel. Saglit na katahimikan. Pagkatapos ay sumagot ang matanda. Alaala ng tagapagmana. Nanlamig ang kanyang katawan sa muling pagbanggit ng salita. Hindi ako ang tagapagmana, mariin niyang sabi. Ngunit sa sandaling iyon, ang lampara sa kanyang kamay ay kumislap. At mula sa sahig, ang mga linya ng liwanag ay muling gumalaw. Ngunit ngayon, hindi na sa kanya papunta, kundi sa mga lalaki. Napaatras ang isa. Tumugon siya, bulong nito. Hindi, sagot ng matanda. Hindi siya, ang niyugan. Biglang umihip ang hangin sa ilalim ng lupa.
Ngunit hindi ito hangin na galing sa labas. Parang mula sa mismong mga ugat ng niyog sa itaas. Ang sahig ay bahagyang yumanig at sa gilid ng silid ang isa sa mga haligi ay dahan-dahang umikot. Hindi lang gumalaw. Nagbukas ito. Isang bagong daanan ang lumitaw. Nanlaki ang mga mata ni Daniel. Hindi niya ito nakita noon. Isa sa mga lalaki ang agad na kumilos. Nauna tayo, sabi niya. Ngunit ang matanda ay nagtaas ng kamay. Hindi tayo ang nauna. Tumingin siya kay Daniel. At hindi rin siya. Sandaling katahimikan. At sa katahimikang iyon, parang may ibang presensya ang gumising sa ilalim ng lupa. Mas malalim. Mas sinauna. Ang gintong bato ay biglang kumislap ng sabay-sabay sa bawat haligi. At mula sa malayong bahagi ng bagong bukas na daanan, may narinig silang mabagal na pagdaloy, parang tubig o ugat na gumagalaw sa loob ng lupa. Napaatras si Daniel. May iba pa dito, mahinang sabi niya. Tumango ang matanda. Hindi lamang susi ang nandito. May binabantayan ang unang susi. Tumingin sila lahat sa dilim ng bagong daanan. At sa unang pagkakataon kahit ang mga taong dumating para kunin ang lihim ay tila nag-alinlangan. Ngunit huli na ang lahat dahil ang niyugan ay gumagalaw na. At may isang bagay sa kailaliman ang unti-unting nagigising. Hindi para sa kanila at hindi rin para kay Daniel lamang, kundi para sa isang nakalimutang kasunduan sa pagitan ng lupa at ng mga unang tagapag-alaga nito. Tahimik ang silid ngunit ang katahimikan ay hindi na katulad ng dati. Ngayon, ang bawat sulok ay tila may buhay na gumagalaw sa ilalim ng lupa. Ang bagong bukas na daanan sa gilid ng silid ay nananatiling nakanganga, parang bibig ng isang bagay na matagal nang naghintay na muling makalanghap ng hangin. Si Daniel ay hindi makagalaw sa kanyang kinatatayuan. Sa harap niya ay ang mga lalaking may markang simbolo sa braso at sa likod niya ay ang daanan ng pagtakas na hindi na rin niya sigurado kung ligtas pa. Lumayo ka sa gitnang bato, utos ng matanda sa mga kasama niya, ngunit ang kanyang paningin ay nakapako kay Daniel. Hindi galit ang nasa kanyang mga mata, kundi pagkilala. Parang matagal na niyang alam na darating si Daniel. Dahan-dahang umatras ang mga lalaki mula sa gitnang bato, ngunit hindi sila umaalis sa silid. Ang kanilang mga kamay ay nakahanda, parang may inaantay na utos mula sa kung saan. Samantala, ang gintong bato sa gitna ay patuloy na kumikislap, ngunit ngayon, hindi na ito mahinahon. Parang nag-aalburuto, at sa bawat kisap nito ang lupa ay bahagyang nanginginig. Napatingin si Daniel sa bagong bukas na daanan. Mula roon ay may malamlam na liwanag na hindi ginto at hindi pula. Iba ito, parang berdeng liwanag na galing sa ilalim ng dagat. Hindi ka dapat narito, sabi ng isa sa mga lalaki. Mas bata ang boses, ngunit halatang kinakabahan. Hindi ko rin ginusto, sagot ni Daniel. Ngunit hindi ko alam kung paano umalis. Saglit silang natigilan. Ang matanda ay bahagyang tumango. Ang niyugan ang nagdala sa kanya, sabi niya sa mga kasama. Hindi siya basta pumasok. Napakunot si Daniel. Anong ibig mong sabihin? Ngunit bago pa makasagot ang matanda, ang lupa ay muling yumanig. Mas malakas ngayon. At mula sa bagong bukas na daanan, may mabagal na paglabas ng mga ugat. Hindi ito karaniwang ugat. Mas makapal, mas maitim. Parang gumagalaw na mga litid ng isang higanteng katawan. Umurong ang isa sa mga lalaki. Simula na, bulong niya. Ang matanda ay hindi gumalaw. Sa halip itinaas niya ang kanyang kamay at ang mga simbolo sa kanyang braso ay kumislap na parang sumasagot sa liwanag ng lupa. Hindi pa, mariin niyang sabi. Ngunit huli na ang kanyang salita. Dahil mula sa gitnang bato, biglang bumukas ang isang guhit ng liwanag na tumama diretso sa sahig. At sa mismong punto, kung saan nagtatagpo ang mga linya, unti-unting bumuka ang lupa. Isang bitak, pagkatapos ay isa pa, hanggang sa ang buong silid ay parang hinahati ng hindi nakikitang kamay. Napaatras si Daniel ngunit nadulas siya sa bahagyang pag-angat ng lupa.
Hindi ito normal. Bulong niya. Hindi, sagot ng matanda. Ngayon ay mas mababa ang boses. Ito ang tunay na anyo ng niyugan. Napatingin si Daniel sa kanya. Anong ibig mong sabihin na tunay na anyo? Tumingin ang matanda sa kanya ng diretsyo. Ang mga niyog sa itaas ay hindi lang puno. Mga takip sila. Nanlamig si Daniel. Takip ng ano? Ngunit bago pa sumagot ang matanda, ang lupa sa gitna ng silid ay tuluyang bumukas. At mula roon, dahan-dahang umangat ang isang napakalaking ugat na kumikislap ng berdeng liwanag. Hindi ito ordinaryong ugat. May mga ukit ito, kapareho ng mga simbolo sa mga haligi. At sa bawat pag-angat nito, parang may tinig na nagmumula sa kailaliman. Hindi salita, kundi pakiramdam. Parang alaala. Napahawak si Daniel sa kanyang ulo. Muli siyang nakakita ng mga imahe. Isang nayon na hindi pa niya nakita. Mga taong nakatayo sa ilalim ng niyugan. At isang kasunduan. Isang batang inilalapit sa ugat ng puno. At isang pangakong hindi niya maintindihan. Napaupo siya sa sahig, hingal. Hindi ito totoo. Bulong niya, ngunit alam niyang totoo. Dahil ang mga lalaking nasa paligid niya ay nakayuko, parang nagdarasal. O sumusunod sa isang bagay na mas mataas pa sa kanila. Ang ugat ay nagising, sabi ng isa sa kanila. Ang unang alaala ay bumabalik, dagdag ng matanda. Tumingin siya kay Daniel. At ikaw ang sanhi. Nanlaki ang mata ni Daniel. Ako? Tumango ang matanda. Ang dugo ng tagapagmana ay tumugon sa niyugan. Hindi ka lang nakapasok. Tinawag ka. Biglang nagliwanag ang buong silid. Hindi na gintong liwanag, hindi na pula. Ngayon ay pinaghalo-halong liwanag ng ginto, berde at puti. At mula sa ugat na umangat may dahan-dahang anyong bumubuo. Parang imahe ng isang tao, isang anino na may hugis, si Amando. Ngunit mas malinaw kaysa dati. Nakatayo ito sa gitna ng liwanag. At sa unang pagkakataon, hindi ito nakatingin sa bato, kundi kay Daniel. Sa wakas, tila bulong nito na naramdaman ng lahat. Nanigas ang buong katawan ni Daniel. Amando, mahina niyang sabi. Ngunit hindi ito sagot, kundi simula ng mas malalim na pag-alala ng niyugan. At sa paglitaw ng kanyang anyo, ang mga lalaking may simbolo sa braso ay sabay-sabay na lumuhod. Maliban sa matanda, nananatiling nakatayo. At tahimik na nagsabi ang tagapagmana ay dumating na. Sa gitna ng naglalaban-labang liwanag ng ginto, berde at puti, nanatiling nakatayo si Amando. Hindi siya ganap na tao, ngunit hindi rin anino lamang, parang anyong hinugot mula sa alaala ng lupa mismo. May katawan, ngunit tila gawa sa mga alaalang hindi dapat nabubura. Nakatingin siya kay Daniel na parang matagal na niyang hinahanap ang mukha nito. Sa wakas, ulit ni Amando mas malinaw ngayon ang tinig. Ang silid ay tila huminto sa paggalaw, ang gumuguhong lupa, ang umuusbong na ugat, ang mga lalaking nakaluhod. Lahat ay tila nakapirmi sa iisang sandali. Tanging si Daniel lamang ang hindi sigurado kung dapat ba siyang umatras o lumapit. Anong nangyayari? Tanong niya, halos pabulong. Ngunit bago pa makasagot si Amando, ang matanda mula sa mga lalaki ay nagsalita. Hindi siya ang Amando na iniisip mo, mariin niyang sabi. Napatingin si Daniel sa matanda. Paano mo nasasabi? Tumingin ang matanda sa anyo sa gitna ng liwanag. Dahil si Amando ay hindi iisang tao lamang. Nanahimik si Daniel. Ang ugat sa ilalim ng lupa ay kumilos muli, dahan-dahang umikot na parang buhay na ugat ng isang napakalaking puno na hindi nakasya sa mundo. Si Amando, patuloy ng matanda, ay isang tungkulin. Isang tungkulin, hindi tao, hindi pangalan. Napakunot si Daniel. Kung tungkulin siya, bakit siya mukhang tao? Dahan-dahang lumapit si Amando sa kanya. Sa bawat hakbang nito parang nagbabalik ang mga alaala sa hangin. Dahil kailangang may anyo ang alaala, sagot ni Amando. Huminto siya ilang hakbang lang ang layo kay Daniel. At ikaw ang sumira ng katahimikan,
Napaatras si Daniel. Ako? Hindi ko nga alam kung ano ang nangyayari. Ngunit sa sandaling iyon, ang ugat sa ilalim ng lupa ay muling nagliwanag at isang bagong imahe ang sumabog sa isipan ni Daniel. Isang sinaunang na yon, mga taong nagtitipon sa ilalim ng niyugan. At isang kasunduan sa pagitan ng lupa at tao. Ang mga tao ay hindi nagtatanim lamang ng niyog, kundi nagtatago ng isang bagay sa ilalim nito. Isang bagay na hindi dapat makawala. Napahawak si Daniel sa kanyang ulo. Hindi ito totoo. Ngunit hindi ito panaginip dahil nararamdaman niya ang bigat ng alaala sa kanyang katawan. Parang siya mismo ang nakakita noon. Biglang nagsalita si Amando. Ang niyugan ay hindi para sa prutas. Isa itong kulungan. Nanlaki ang mata ni Daniel. Kulungan ng ano? Sandaling katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita ang matanda. Kulungan ng unang alaala. Humigpit ang pagkakahawak ni Daniel sa lampara. Anong ibig ninyong sabihin? Ang mga lalaking nakaluhod ay hindi gumagalaw. Parang alam nila ang kasagutan, ngunit hindi nila kayang sabihin. Si Amando ang sumagot. May bagay na dumating bago pa man magkaroon ng baryo. Isang nilalang na hindi dapat magkaroon ng anyo. Hindi ito maaaring patayin, kaya't ito ay ikinulong sa lupa. Napatingin si Daniel sa paligid. Sa ilalim ng niyugan, tumango si Amando. At kami ang bantay. Napahinto si Daniel. Kayong dalawa? O marami kayo? Ngumiti ng bahagya si Amando. Mas marami kaysa sa kaya mong bilangin. Ang bawat puno ng niyog ay alaala ng isang bantay. Nanlamig si Daniel. Ang mga puno sa itaas, ang mga niyog, hindi pala simpleng halaman ang mga iyon. Biglang muling yumanig ang lupa. Ngunit ngayon ay hindi na ito basta paggalaw, parang may nagigising, mas malalim, mas mapanganib. Ang berdeng liwanag ay naging mas maliwanag, halos sumasakal sa silid. Ngunit ngayon, sabi ni Amando, may tumutulak palabas. Napatingin si Daniel sa gitna ng silid. Ang bitak sa lupa ay lumawak. At mula roon, hindi ugat ang lumabas, kundi itim na usok. Mabigat, malamig, parang buhay na humihinga. Napaatras ang lahat, kahit ang mga lalaking may simbolo sa braso ay nagkagulo. Hindi ito dapat mangyari, sigaw ng isa. Ang matanda ay napapikit. Naantala natin ito ng matagal. Tumingin siya kay Daniel. At ikaw ang huling susi. Nanlaki ang mata ni Daniel. Ako na naman? Ngunit bago pa makasagot ang sinuman, ang itim na usok ay nagsimulang bumuo ng anyo. Isang hugis na hindi pa ganap. Ngunit sapat upang maramdaman ang takot nito. Parang gutom, parang galit. At sa sandaling iyon, nagsalita si Amando. Ngayon ay mas mariin. Daniel, kung hindi mo tatanggapin ang ugat ng niyugan, magigising ang nakalibing na walang pangalan. Napatingin si Daniel sa kanya. Ano ang dapat kong gawin? Tahimik si Amando. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilahad ang kanyang kamay. At tanggapin mo ang alaala. Sa likod nila, ang itim na anyo ay patuloy na lumalaki. Ang silid ay nagsisimula ng mabasag. At ang niyugan sa itaas ay tila humihinga na rin. Ngayon, wala nang oras para sa pagdududa. Isang pagpili na lamang ang natitira. Tahimik ang sandali, ngunit ang katahimikan ay parang manipis na salamin na handa ng mabasag. Nakatayo si Daniel sa gitna ng gumuguhong silid habang ang itim na usok sa bitak ng lupa ay patuloy na umaangat. Hindi ito basta usok lamang, may hugis itong unti-unting binubuo, parang may katawan na pilit binubuo mula sa kawalan. Sa harap niya, si Amando ay nakatayo pa rin, hindi gumagalaw, ngunit mas malinaw na ngayon ang kanyang anyo. Parang mas nagiging tao siya habang mas lumalakas ang liwanag ng niyugan. Amando, Daniel, mahinang sabi ni Amando, hindi mo na ito mapipigilan sa pamamagitan ng takot. Napalingon si Daniel sa kanya. Ano bang hinihingi ninyo sa akin? Alaala? Ugat? Lahat ng ito?
Hindi ko maintindihan. Humakbang si Amando palapit, ngunit nanatili ang distansya sa pagitan nila na parang may hangganang hindi maaaring tawirin. Ang niyugan ay hindi lamang kulungan, sabi niya. Isa rin itong alaala ng unang kasunduan. Kasunduan ng ano? Mariing tanong ni Daniel. Sa pagkakataong iyon, ang matanda mula sa mga nakaluhod na lalaki ay nagsalita. Kasunduan sa pagitan ng mga tao at ng nilalang na hindi dapat nabigyan ng pangalan. Napatigil si Daniel. Hindi dapat nabigyan ng pangalan, umiling siya. Puro kayo pala isipan. Wala ba kayong direktang sagot? Ngunit bago pa makasagot ang sinuman, ang lupa ay muling umuga. Mas malakas ngayon. Ang mga haligi ay nagsimulang magbitak. Ang berdeng liwanag ay naghalo sa itim na usok at ang buong silid ay parang hinahati ng dalawang magkaibang puwersa. Sa gitna nito, ang anyo ng itim na nilalang ay mas malinaw na ngayon, isang parang taong walang mukha, ngunit maraming mata sa loob ng katawan nitong umuusok. At ang bawat mata ay nakatingin kay Daniel. Parang kilala siya nito. Hindi na natin ito mapipigil ng matagal, sabi ng isa sa mga lalaki, nanginginig ang boses. Ang matanda ay tumango. Kung hindi niya tatanggapin ang alaala, babagsak ang unang selyo. Napatingin si Daniel sa kanila. Anong ibig ninyong sabihin? Anong selyo? Lumapit si Amando sa gitna ng silid, direkta sa pagitan ni Daniel at ng gumigising na kadiliman. May 4 na selyo, paliwanag niya. 4 na susi, 4 na alaala ng niyugan. Ang una ay ang ugat. Ang pangalawa ay ang dagat. Ang pangatlo ay ang hangin. Ang pang-4 ay ang lupa sa itaas. Napakunot si Daniel. Paano ko malalaman ang mga iyon? Tumingin si Amando sa kanya ng diretso. Dahil ikaw, ang huling tagapagdala ng dugong nakaugnay sa niyugan. Nanlaki ang mata ni Daniel. Ano? Sa sandaling iyon, ang itim na nilalang ay biglang sumigaw, hindi sa tinig, kundi sa isang alon ng tunog na nagpatigil sa paggalaw ng lahat. Ang lupa ay muling nabiyak. At mula sa bitak, lumabas ang mga ugat na itim na ngayon, hindi na berde. Parang nahahawaan ang mismong niyugan. Daniel! Sigaw ng matanda. Ngayon na! Humakbang si Amando palapit sa kanya. Kung hindi mo tatanggapin ang alaala ng unang ugat, kakainin ng kadiliman ang lahat ng alaala ng niyugan. Huminga ng malalim si Daniel. Paano ko tatanggapin? Tahimik si Amando. Pagkatapos ay marahang inilagay niya ang kanyang kamay sa dibdib ni Daniel. Hindi mo ito iintindihin. Mararamdaman mo. At sa sandaling iyon, ang liwanag mula sa gitnang bato ay pumasok sa katawan ni Daniel. Hindi ito masakit. Ngunit parang bumukas ang isang bahagi ng kanyang isipan na matagal nang nakasara. Biglang nagbago ang lahat. Nawala ang silid, nawala ang mga tao, nawala ang itim na nilalang. At si Daniel ay nasa gitna ng isang malawak na niyugan. Ngunit hindi tulad ng alam niya. Mas sinauna, mas buhay. Ang bawat puno ng niyog ay tila humihinga. At sa ilalim ng bawat isa, may ugat na kumikislap ng alaala. Narinig niya ang mga tinig. Maraming tinig. Bantayan, hindi dapat makawala. Ikadena sa ugat. At sa gitna ng lahat ng iyon may isang tinig na mas malinaw kaysa sa iba. Isang batang tinig. Bakit ako nandito? Nanlaki ang mata ni Daniel dahil ang tinig ay kanya, ngunit hindi niya ito naaalala. Biglang bumalik ang imahe ng isang kasunduan, mga taong nakaluhod sa ilalim ng niyugan. Isang nilalang na hindi makita at isang bata na inialay hindi bilang sakripisyo kundi bilang tagapagdala. Napahawak si Daniel sa kanyang dibdib sa loob ng pangitain. Ako? Ulong niya. Ako ang... Ngunit bago pa niya matapos ang isip, ang imahe ay biglang bumalik sa silid. Huminga siya ng malalim, nakabalik siya. Ngunit may nagbago, mas mabigat ang kanyang pakiramdam. Parang may bahagi ng niyugan na nasa loob na niya. Sa kanyang harapan, nakaluhod pa rin ang mga tao. Si Amando ay nakatayo, nakatingin sa kanya na may bahagyang lungkot. Natanggap mo na, sabi niya. Napatingin si Daniel sa kanyang mga kamay.
May bahagyang berdeng liwanag na gumagapang sa kanyang mga ugat. Hindi ito natatapos dito, mahinang sabi niya. Umiling si Amando. Hindi. Ngayon pa lamang nagsisimula ang tunay na paggising. Sa likod nila, ang itim na nilalang ay muling sumigaw. Ngunit ngayon, may sagot na ang nyugan. At sa unang pagkakataon, gumanti ang lupa. Isang malakas na pagyanig ang yumanig sa buong silid. Ang unang selyo ay hindi na lamang nagigising. Ito ay lumalaban. Ang silid ay hindi na silid. Ito ay naging bahagi ng isang mas malawak na sigalot sa pagitan ng liwanag at kadiliman, ng alaala at pagkalimot, ng niyugang nabubuhay at ng bagay na pilit kumakawala mula sa ilalim nito. Si Daniel ay nakatayo pa rin, ngunit hindi na siya ganap na iisang nilalang lamang. May parte ng liwanag ng ugat na nasa loob niya, kumakalat sa kanyang katawan na parang dahan-dahang paggising ng isang bagay na matagal nang natutulog. Sa kanyang harapan, si Amando ay mas malinaw na ngayon, ngunit may mga bahaging tila unti-unting kumukupas, parang imahe na nakasalalay sa lakas ng niyugan. Amando, hindi ito dapat ganito kalakas sa unang paggising, sabi ni Amando, nakatingin sa gumuguhong lupa. Sa gitna ng silid, ang itim na nilalang ay hindi na lamang usok. Ito ay may anyo na ngayon, isang baluktot na figura na parang hinugot mula sa bangungot ng lupa. Maraming mata sa katawan nito ang sabay-sabay na kumikislap, bawat isa ay tila may sariling pagnanasa na kumawala. Tagapagmana, dumagundong ang tinig nito, hindi sa tainga kundi sa mismong buto ni Daniel. Napahawak si Daniel sa kanyang ulo. Hindi ako ang hinahanap mo, mariin niyang sabi. Ngunit sa pagkakataong iyon ang nilalang ay tila ngumiti kahit walang bibig. Hindi ka ba? Sagot nito. Sa isang iglap, isang alon ng itim na ugat ang sumugod mula sa bitak ng lupa. Ngunit bago ito makalapit kay Daniel, ang berdeng liwanag mula sa kanyang katawan ay biglang sumabog palabas. Nagbanggaan ang dalawang puwersa. Isang puting liwanag ang sumiklab sa gitna ng silid. At sa sandaling iyon, nakita ni Daniel ang isa pang bahagi ng alaala, isang dagat, malawak, walang hanggan, at sa ilalim nito isang bagay na nakabaon, isang susi. Ang pangalawa, ang dagat, bulong niya, napalingon si Amando sa kanya. Naaalala mo na, ngunit hindi iyon tanong, isang babala. Sa gitna ng labanan ng liwanag at kadiliman, ang ugat sa ilalim ng nyugan ay muling gumalaw, ngunit ngayon ay tila naghahati sa sarili. Hindi lang ito tungkol sa unang selyo, sabi ng matanda mula sa mga nakaluhod na lalaki. Tumingin si Daniel sa kanya. May iba pa? Tanong niya. Tumango ang matanda. At bawat selyo na nagigising, may kapalit? Napatingin si Daniel sa kanyang kamay. Ang berdeng liwanag ay mas malinaw na ngayon, mas buhay, ngunit may kasamang bigat. Parang may inaangkin ito mula sa kanya habang lumalakas. Sa kabilang dulo ng silid, ang itim na nilalang ay umatras sa unang pagkakataon. Hindi dahil natalo, kundi dahil tila nagbago ang plano nito. Hindi lang pagbukas ang gusto niya, sabi ni Amando, biglang naging seryoso. Gusto niyang basagin ang 4 na selyo ng sabay. Nanlamig si Daniel. Kung mangyari iyon, tahimik si Amando. Pagkatapos ay sumagot. Wala nang niyugan. Wala nang alaala. Wala nang tagapagbantay. Isang malakas na ugat ng itim na enerhiya ang muling sumugod, ngunit sa pagkakataong ito, ang silid ay hindi na lamang tumanggap. Ang lupa mismo ay kumilos. Ang mga haligi ay nagliwanag ng sabay-sabay. At mula sa bawat isa, may mga anino ring anyo ng mga dating tagapagbantay ang lumitaw. Hindi ganap na tao, kundi alaala ng mga nagbantay noon. Hindi pa tapos ang unang selyo, sabay-sabay nilang sabi. At sa sandaling iyon, ang itim na nilalang ay napaatras muli. Ngunit sa pag-atras nito may naiwan itong bagay sa gitna ng silid. Isang piraso ng madilim na binhi. Kapareho ng unang susi, ngunit baluktot. Nagkatinginan ang lahat. Pangalawang marka, bulong ng matanda.
Nanlaki ang mata ni Daniel. Ibig mong sabihin, may katulad nito sa dagat? Tumango si Amando. Hindi katulad. Kapareho, ngunit mas malalim. Tumingin siya kay Daniel ng diretso. At kung hindi natin maabutan ang susunod na paggising, mas mabilis na mababasag ang susunod na selyo. Sa sandaling iyon, ang silid ay nagsimulang muling bumalik sa normal na anyo. Ngunit ang kapalit ay malinaw. Ang niyugan ay hindi naligtas na tahimik. Ang bawat selyo ay nagsisimula ng magising ng sunod-sunod at si Daniel, na ngayon ay may dalang bahagi ng ugat sa kanyang katawan, ay hindi na lamang tagamasid. Siya na ang sentro ng paggalaw. Habang unti-unting bumabalik ang katahimikan, tumingin si Amando sa kanya. Kung pupunta ka sa dagat, sabi niya, hindi ka na magiging tulad ng dati. Napatingin si Daniel sa kanya. May pagpipilian ba ako? Tahimik si Amando, pagkatapos ay umiling. Wala. At sa unang pagkakataon, hindi dahil sa takot kundi sa bigat ng katotohanan, tumango si Daniel. Kung ganoon, pupunta ako. Sa malayo, ang dagat ay hindi pa niya nakikita. Ngunit nararamdaman na niya ito, parang may humihila sa kanya. At sa ilalim ng lupa, ang susunod na selyo ay nagsisimula ng gumalaw. Pagkalipas ng labanan, sa ilalim ng lupa, unti-unting bumalik ang anyo ng silid. Ngunit hindi na ito katulad ng dati. Ang mga bitak sa lupa ay nananatili at ang berdeng liwanag ay hindi naganap na naglalaho. Para bang ang niyugan mismo ay nagkaroon ng sugat na hindi na maaring maghilom ng tuluyan. Si Daniel ay nakatayo sa gitna, tahimik, habang ramdam niya ang patuloy na pagdaloy ng kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Hindi ito masakit, ngunit mabigat. Parang may bagong mundo na unti-unting ipinipilit sa kanyang kamalayan. Sa kanyang harapan, si Amando ay nakatingin sa malayong bahagi ng silid. Amando, nasira na ang unang hadlang, sabi ni Amando. Ngunit ang kanyang tinig ay hindi na ganoon katatag. Parang nauubos. Sa tabi nila, ang matanda at ang mga lalaking may marka sa braso ay tahimik na nakaluhod pa rin, ngunit ngayon ay tila wala na silang lakas na magsalita. Ang kanilang mga simbolo ay kumikislap ng mahina, parang kandilang nauupos. Hindi na namin kayang pigilan ang paggalaw ng ugat, sabi ng matanda. Mahina ang boses. Napatingin si Daniel sa kanya. Kung ganoon, ano na ang mangyayari ngayon? Tahimik ang sagot, at ang katahimikan ang siyang sumagot ng totoo. Biglang yumanig muli ang lupa, ngunit sa pagkakataong ito, hindi lamang sa ilalim ng silid, sa itaas. Sa buong niyugan, parang ang buong mundo sa ibabaw ay humihinga ng malalim at nagbabago. Tumingin si Daniel kay Amando. Hindi ito dito lang, no? Tanong niya. Umiling si Amando. Hindi. Ang niyugan ay hindi lamang nasa ilalim. Ito ay nakaugnay sa lahat ng ugat sa ibabaw. Napatingin si Daniel sa kisame ng silid, kung saan ang mga ugat ay parang anino ng mga puno sa itaas. Kung ganoon, ang mga niyog, tumango si Amando. Mga mata ng selyo, nanlamig si Daniel. Sa sandaling iyon, ang berdeng liwanag sa kanyang katawan ay muling kumislap, mas malakas kaysa dati. At sa bawat kisap nito, parang may humihila sa kanya papunta sa malayo, papunta sa dagat. Ramdam mo na, sabi ni Amando, hindi na ito tanong. Ang pangalawang susi, ang dagat. Sa isang iglap, isang bagong pangitain ang pumasok sa isip ni Daniel. Isang malawak na karagatan. Ngunit sa ilalim nito, hindi lamang tubig ang naroon, kundi isang malalim na balon ng katahimikan na parang humihinga. At sa gitna nito, isang liwanag na kapareho ng ugat sa ilalim ng niyugan. Doon ang susunod, bulong niya. Pagdilat niya, napansin niyang nagkakagulo na ang mga tao sa silid. Ang mga lalaking may marka ay nagsisimula ng maglaho, parang binubura ng mismong lupa ang kanilang presensya. Ang koneksyon ay napuputol. Sabi ng matanda, nakatingin sa kanyang braso. Tumingin siya kay Daniel. Kapag umabot sa dagat ang paggising, wala nang makakapigil. Humakbang si Daniel pabalik. Bakit ako? Tanong niya, mas tahimik na ngayon.
Bakit ako ang napili? Sa pagkakataong iyon, si Amando ay lumapit sa kanya. Mas malapit kaysa dati. At sa unang pagkakataon, ang kanyang tinig ay hindi na parang utos o paliwanag, kundi parang pag-amin. Dahil ikaw ang unang nagising sa ugat. Napatingin si Daniel sa kanya. Ano ang ibig mong sabihin? Tahimik si Amando. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilagay ang kamay sa gitna ng dibdib ni Daniel. At sa sandaling iyon, muling bumalik ang alaala. Ngunit hindi na bahagi lamang, kundi kabuuan. Isang batang si Daniel. Inilalapit sa ugat ng Nyugan, hindi bilang sakripisyo, kundi bilang tagapagdala. Ang unang tao na pinayagang maging tulay ng alaala. Napahawak si Daniel sa kanyang ulo. Huwag! Bulong niya. Ngunit huli na. Ang buong katotohanan ay unti-unti nang bumabalot sa kanya. Siya ay hindi lamang tagahanap ng hiwaga. Siya ay bahagi nito. Ang niyugan ay hindi gumising dahil sa kanya. Gumising ito kasama niya. Isang malakas na pagyanig ang yumanig sa buong lugar. Ang itaas na bahagi ng niyugan ay tila humihiwalay sa lupa. Parang nagbubukas ang buong mundo sa pagitan ng lupa at ilalim nito. Oras na, sabi ni Amando. Kung mananatili ka rito, tuluyang mababasag ang selyo. Napatingin si Daniel sa kanya. At kung umalis ako? Tahimik si Amando. Pagkatapos ay ngumiti ng bahagya. Magpapatuloy ito. Ngunit may pagkakataon kang maunahan ang kadiliman. Sa sandaling iyon, nagsimulang bumukas ang isang bagong daanan sa likod nila. Hindi na ito lagusan ng lupa, kundi tila daan patungo sa ibabaw, patungo sa hangin. Ang paglikas ng niyugan ay nagsimula na, sabi ng matanda. Hindi na ito mananatiling nakabaon. Napatingin si Daniel sa liwanag ng daanan. Sa kabilang panig, naroon ang mundo ng mga tao. Ngunit ngayon, alam niya na hindi na ito ang dating mundo. Huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, tinanggap niya ang bigat ng katotohanan. Hindi niya ito pinili, ngunit naging kanya ito. Tumango siya kay Amando. Pupunta ako sa dagat. Tahimik si Amando. At sa huling sandali, bago tuluyang lumakas ang liwanag ng paglikas, nagsalita siya. Kapag nagtagpo ang apat na susi, hindi lang niyugan ang magigising. At doon mo malalaman kung sino ka talaga. At sa paglabas ni Daniel sa daanang patungo sa ibabaw, ang ilalim ng niyugan ay tuluyang nagbukas sa unang yugto ng pagbabago. Hindi na ito lihim na nakatago. Ito ay isang bagay na unti-unting lumalabas sa mundo. Wakas,